pagka may mga ganitong whistleblower na halimbawa ang idinawit at pinangalanan ay mga senador, yung custody po ba niyan talaga? Lalo pa kung sinabi nung tao na nangangamba po ako sa aking seguridad, wag niyo na po akong ibalik sa Senado. Pagka po ganun, kanino po ba dapat talaga ang custody nito? Doon sa pag-usap namin kagabi ng mga tao po sa Kongreso, sinasabi nila kung sino yung unang meron pong jurisdiction sa pagkatao po ng witness or yung resource person, sila po yung nagiging mapagpasya. So dahil nauna po na may jurisdiction daw po yung Senado, kailangan galangin daw po ng Kongreso po yung jurisdiction over the person ni Bryce Hernandez. Okay, pero kahit po na ganoon na may sinasabi po si Bryce na wag siyang ibalik doon, hindi po ba yun parang po pwedeng masunod kung ano man yung kagustuhan itong whistleblower? Hindi, supposedly nga nagkaroon na ho ng arrangement po yung bagong Senate leadership at yung House leadership po para magkaroon po ng joint custody sana. Pero hinabol po kasi ito ng pong mga senador kahapon at na-approve po kasi ito on plenary kahapon. So talagang talaga pinatupad po ng Senate leadership ito pong pagpapasya ng Senate plenary. Kaya kinuha po si Bryce mula sa custodial center papunta po sa Pasay City Jail. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.